Pag-usapan pa natin ang ginagawang insect repellent ng DOST at makakasama natin ngayon si Mobile Journal Denise Valdesancho. Denise, paano raw nila nalaman na pwedeng gamitin ng cinnamon barks, pili at almasiga bilang insect repellent? Pops J, pinag-aaralan talaga nila to kasi nanghihinayang sila dun sa waste products ng nauna nilang project bago yan. No? Gumagawa kasi sila ng mga essential oil mula nga sa mga forest products na ito. Nagkataon, Pops J, around last year, nasa taon na rin malamok doon sa office nila, sa Makiling kasi yan, Pops J, doon yung office nila. Naisipan nila bakit hindi natin gamitin itong mga waste products mula sa essential oil na insect repellent. Kaya pinag-aralan nila ito, Pops J, at nalaman nila na mula sa usok nitong insenso, nitong cones, pwede siyang makapanaboy ng mga insekto, Pops J. Denise, matagal na ba nilang dinedevelop itong insect repellent na ito? Yun nga, Pops J, na-mention ko, around the last year, at ngayon nakita kasi nila yung kahalagahan niya dahil nga ang taas, Pops J, ng kaso ng dengue dito sa Pilipinas. Ngayon, ang gusto nilang mangyari sana mas palalimin pa yung research mga study, kasi initial stage pa lang ito, Pops J. So aside sa insect repellent, baka meron din siyang antifungal properties, pesticide properties. So medyo nasa initial stages. So mga isang taon na, no? Oo, Pops J. Okay, Denise, yung cinnamon barks, pili at almasiga, madalas nating madinig sa mga matatanda yan. Saan ba yan madalas makita o saan nila hahanguin kung sakali? Pops J, yung kagandahan dito sa tatlong halaman na ito, Pops J, endemic yan sa Pilipinas. Yung cinnamon, mula northern part hanggang Mindanao, marami yan. Yung pili, kilala yan sa Bicol. Itong almasiga. Nakakagutom yung mga binibigkas mo mga cinnamon tsaka pili. Nuts, mga ganyan. Yung almasiga naman, endemic ito sa mga katutubong part na, sa mga mountain or forest na parts na. Kaya dun, nasa Pilipinas lang din, Pops J, at makikita mo na yung sagot sa mga problemang ganito tulad ng dengue, nasa atin lang pala. At ang kagandahan niyan, pwede siyang i-manufacture from waste products mismo. So napaka-eco-friendly niya, Pops J. Pero plano ba ng mga eksperto na i-encourage na magtanim nitong mga endemic na halaman o puno na ito para naman makatulong na maging insect repellent? Pwede, Pops J, no? Napakaganda nga nun kung meron ka sa bakuran mo mismo. Dahil itong mga halaman na ito, sa mga bahay-bahay, pwede Pops J, sabihan. Naturally kasi, ito kasi yung kumbaga, nasa mekanismo na ng mga halaman na ito, yung puno, halimbawa ng cinnamon, na kapag, meron na yung naturally na nilalabas na scent para sa mga insektong tulad nito. Protection niya na yan mismo. So kung meron ka yan sa bakuran mo, safe ka kung sakali kahit papano sa mga ganitong dengue. Pero ang mas hinihikayat nila ngayon, Pops J, yung mga big companies na nagpo-produce ng essential oils, makipagtulungan tayo. Bakit yung mga waste products mula sa essential oil, hindi natin gamitin bilang insenso? Yung usok niyan, maraming gamit pala yan. Okay, plano nilang palawakin ang produksyon ng insect repellent na ito. So bukod sa pakikipag-usap, doon mismo sa mga kumpanya, ano pa yung plano ng DOST? Kung maaari, Pops J, yung mga gustong magpa-train para gumawa ng product na ito. Kasi napakadali. Actually, pwede mong gawin DIY itong mga insenso tsaka itong mga cones nito, Pops J. So, they are willing kasi hindi naman yung DOST, gumagawa sila ng mga proyekto, ng mga research na ganito. Pero when it comes to manufacturing, iba na yung gagawa na. Kailangan nila ng tulong. So, halimbawa, mga maliliit na grupo, gusto mong gumawa nito, pwede. At hanggang ngayon nga, Pops J, nire-research pa nila ano pa ba yung ibang gamit ng mga natural products natin, tulad nga nitong mga cinnamon, pili at almasiga, Pops J. Okay, Denise, gaano pa raw kaya katagal bago ito maibenta sa publiko? Pops J. Okay na, kailangan pa ng mahabang research dito? Oo, hindi pa nila matukoy dahil hanggang ngayon nga, tinitingnan pa rin nila yung potential. Although meron ng initial studies, alam na nila kung ano yung mga compound, yung mga produkto na dahilan kung bakit nakakapanaboy tayo ng mga halimbawa, yan nga, mga lamok. Pero kailangan pa ng mas malalim na research at kailangan pa ng mas maraming tao para makabuo tayo ng mga produkto at hopefully in the future, ma-commercialize natin yung ganitong produkto, Pops. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Denise Valdesancho.